Atin pong ipinagpapatuloy sa umaga pong ito ang pagtalakay po. Saang book po ba tayo? Saang book po tayo ng Bible? Saan po? Ako po ay laging nagtatanong, kaya kailangan lagi din po kayo sasagot, di ba? Saan pong book po ulit tayo? Efeso or Ephesians. Urong ko lang po itong pulpit para makagalaw po tayo. Yan. Ephesians. At ano po ulit yung ating church anniversary theme? Sino po makapagsabi sa akin ng ating anniversary theme? Yan po. Building of the body. Meron sa likod For Christ glory. Building up the body for Christ glory. Sino po nakakaalam ilang years na po ang FCC Manila? Wala po magkakamali, ha? 17, sure na po kayo? Yan, parang edad lang nung isa sa mga kabataan natin dito, no? 17 years. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? 17 years na po ang ating church at I've been here for 11 years, praise God. Mahigit isang dekada na po nakalipas. At no, yung dati po, 2014, payat pa po si Pastor Eman. Hindi pa po pastor. Wala pa pong tiyan. Yan, kailangan pong tanggalin ng tiyan dahil, alam niya naman po, malapit ng ikasal. So, kailangan, guwapo tayo doon. Amen. Alam niyo po, sa umaga pong ito, ay pinagpapatuloy po natin yung ating series. At nung nakaraang linggo po, 2 linggo, ay piniliwanag po sa atin ng ating pastor. Ano po yung title? The Gospel of Our Salvation, Part 1 and Part 2. Ipinakita po doon na walang ibang ebanghelyo maliban sa itinuro pong ebanghelyo nino po ng mga apostol. So kapag may ibang nagtuturo na kiniklaim nila na sila ay galing sa Diyos, pero iba naman yung kanilang pananampalataya, iba naman yung kanilang ebanghelyo, sa madaling sabi po, sila ay mga false teachers. Mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo. At sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay sealed and secured. The role of the Holy Spirit in our salvation. Madalas po, pag-usapang kaligtasan, ang una po natin naiisip sino po? Si Jesus. Tama po ba? O kaya ang Diyos Ama, John 3:16. For God so loved the world, di ba? Una po natin naiisip ang Panginoong Hesus, ang ating pong Panginoong Diyos or yung Diyos Ama, pero madalas po, nakakaligtaan po natin yung banal na Espiritu. Alam niyo po, kung nagtatampo lamang po ang banal na Espiritu, magtatampo po siya. Alam niyo po bakit? Lagi pong kinakalimutan ng mga Kristiyano yung banal na Espiritu. Why? This is the most neglected person sa Trinity, sa Godhead, ang banal na Espiritu. At alam niyo po, sabi ng isang pastor, sabi ng isang author, sa kanyang libro na Forgotten God, meron po tinatawag na neglect sa Holy Spirit. Merong pag-neglect, meron din namang nasobrahan sa pagtalakay sa Holy Spirit. And I would like to emphasize, mga kapatid, ito po tatanungin ko po kayo. Imagine this, ha? Imagine po, ha? Imagine po, nakatabi niyo po si Jesus ngayon. Hindi po yan yung katabi niyo, ha? Kamukha niya lang may kawit niya lang po si Jesus, pero hindi yan. Imagine niyo po, na kasama niyo po si Jesus physically, literally. Ano po sa tingin niyo yung mangyayari sa galaw po natin? Sa tingin niyo po, kung kasama natin si Jesus, pagka gusto mong magalit, yan pala Jesus, wait lang. O kaya kapag natatakot ka, o kaya naman kapag meron kang gustong gawin na alam mong kasalanan, kumbaga mag-iiba po yung kilos natin, tama po ba? Kapag may literal at physical na Jesus na tayo ay na may nakasama natin. Kasi ganun po tayo mga tao eh. Ang preset po natin, ang default po natin, to see is to believe. Tama po ba? Kapag hindi natin nakikita, pag alam po natin na tayo lang, feeling natin, wala naman nakakita sa akin eh. Diba? Pwede akong magaling dyan sa taong yan. Pwede kong gawin ng lahat. Pero,
Alam niyo po, meron po tayong banal na Espiritu. Sabihin niyo nga po, Holy Spirit. Meron po tayong banal na Espiritu na nananahan po sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Sabi po sa Juan 14:16 hanggang 17, tignan niyo po Dadalangin ako sa Ama. Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Hesus. Upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Take note po yung wordings po ng ating Panginoong Hesus Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya. Sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Ang tanong, mga kapatid, kilala po ba natin ang banal na Espiritu? Kilala po ba natin ang gawa, ang role, ang papel, ang tungkulin ng banal na Espiritu sa ating mga buhay? O ang tingin lang po natin sa banal na Espiritu kapag nag-worship tayo, kinilabutan tayo, nag-goosebumps, kapag meron tayong naramdamang emosyon, parang we are experiencing the presence of the Holy Spirit. Mga kapatid, it is more than that. Yung bigla, kinalabutan ako sa kantang yun. Naramdaman ko talaga yung presensya ng Panginoon. But the Americans, the Christians sa Amerika, ginagamit po nila yung mga ganong kataga para po i-stimulate po yung emotion ng isang tao, para madali pong manipulate ang isang tao. Kaya hindi po magandang basihan o batayan ang emosyon para masabi na meron tayong banal na Espiritu. Bakit po? Tignan po natin ulit yung verse. Backslide po. Ay, backslide. Pag po kayo mag-backslide, backslide. Yan po, Ano pong sabi? Siya ang Espiritu ng katotohanan. Mga kapatid, the Spirit of truth. So, regardless of your emotion, kung ikaw man ay umiyak dyan, kung mali naman yung pagkakaintindi po natin sa banal na Espiritu, baliwala po yung emotion po na yon. Ano po yung sinasabi sa atin sa hermeneutics last year? Right doctrine will lead to right practice, and right practice will lead to right emotions. Ang tamang katuruan ay magkakaroon ng tamang aplikasyon, at ang tamang aplikasyon ay magkakaroon ng tamang emosyon. So, nagsisimula po sa right doctrine, sa right teachings. Kaya nga po, nung mga nakaraan, talagang grabe po yung preaching ni Pastor Mark May diin po, tama, na dapat nasa tamang ebanghelyo po tayo. Dahil ano pong sabi sa mga nagtuturo ng maling ebanghelyo? Sumpain, let him be eternally cursed. Kaya, yung mga nagtuturo po ngayon ng iba't ibang mga turo, sinasabi na sila ay pinadala, sugo ng Diyos, sila yung appointed Son of God. Hindi ko na po babanggitin kung sino po yun. Nakakulong na po. Appointed Son of God. Ibang ebanghelyo po yung kanilang itinuturo. At gusto ko pong sabihin po sa inyo na ang papel po ng banal na Espiritu, una sa lahat, yung slide lang din po na yun. Yan. He is our comforter, counselor, Spirit of God, friend. Ayan po yung iba't ibang role ng Holy Spirit. Advocate, helper, He is the Holy Ghost, the intercessor, strengthener. At ang nakakalungkot po, He is the forgotten person of the Trinity. Neglected. Kung hindi po neglected, yung iba po masyadong sobrang taas ng pagtingin sa banal na Espiritu. Unang bagay po na dapat po nating matutunan, that we are sealed. Tayo po ay sinelyuhan. Tayo po ay minarkahan. The Holy Spirit is the mark of our ownership. Tignan nyo po in Him, you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Ayun po yung pinaliwanag ni Pastor Mark. At ipapaliwanag po natin ngayong umaga, in whom also, ano pong sabi? Having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sa Tagalog po, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng ano po? Magandang balita. Ano po ulit?
Magandang balita, the good news na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay ano pong ginawa ng Diyos? Pinagkalooban po tayo ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So yung banal na Espiritu po, yan po yung selyo. Yan po yung tatak na tayo po ay sa Panginoon. Tingnan niyo po, defining the word seal. Alam niyo po, ang sealing, yan po, ancient times, yung mga scroll, para hindi po mabahiran ng anumang anomalya, o kaya hindi matamper, hindi po magulo yung sulat sa loob, nilalagyan po nila ng selyo. At madalas ang ginagamit po nila dyan ay mga clay bully. Ginagamit po nila yan, nag-shape po sila ng clay, inilalagay, tignan niyo po yung picture, inilalagay po nila doon sa mismong tali ng scroll at tinatatakan po nila ng parang signature po nila na ito ay nanggaling kay ganito, ganyan, ganito, ganyan. Sa atin po ngayon, di ba, may mga ganyan, yung parang, ito, certified true copy. May stamp. Naalala ko po tuloy ngayon, kami po ni Sister Ana, pumunta po kami PUP nung nakaraan, last February. Kasi kailangan po ni Sister Ana na makuha po yung TOR niya doon para makuha niya po yung TOR niya sa MBS. So, hindi po madaling makakuha ng TOR kasi kailangan po ng school, ng seminary, ng certified true copy. Kailangan po authentic yung dokumento. At paano maging authentic yon? Kapag may nakalagay po na pirma, o kaya naman may nakalagay na certified true copy ng registrar. Ewan ko lang po, laging bakit pag sa mga registrar po, sino po nakaka-relate dyan? Medyo matataray po Anyway, mga kapatid, ginagamit po ito para malaman na ang isang bagay ay authentic o totoo, tunay. Tama po ba? Ginagamit din po ito upang ipakita ng isang bagay ay yung isang bagay po ay pagmamay-ari ng isang tao. Di ba po? Kaya may signature. Equivalent din po yan sa seal. Equivalent din po yan sa pagmamarka o pagsiselyo. At ginagamit din po ang seal para protektahan po yung isang dokumento. Tama po ba? Ayan po yung mga gamit ng selyo. Sabi po sa next slide, seal was used for various reasons. Ano po yung mga to? Authenticity o yung pagiging pruweba o patunay o katibayan na ang isang dokumento ay legal o isang dokumento ay original. To mark ownership. Diba? Kaya nga po ngayon, ang isang way to mark ownership ay tinatawag na branding. Tama po? May mga branding po na tinatawag. Kumbaga, ang generic term ay toothpaste, hindi po Colgate ha. Pag tinanong, anong Colgate mo? Happy. Hindi po ganun na. Anong toothpaste mo? Diba? Branding po, para malaman na ang isang bagay ay pagmamayari ng isang tao or ng isang kumpanya. At pangatlo, to protect against tampering or harm. Alam niyo po, 'di ba, mga nanay po natin, 'di ba, kapag kami naiwang ka sa lamesa na ulam, napanis yan, patay ka. Bakit hindi mo tinakpan? Bakit hindi mo nilagay sa rep? Yari ka talaga. Tama po ba, mga nanay? Mapapanis po, tama. Kaya kailangan pong takpan. Kailangan pong selyuhan. Kailangan pong protektahan. Para yung outside na mga elemento ay hindi po makapasok doon sa pagkain. Kaya nga po, di ba, yung meron tayong tinatawag ng mga serving spoon pa nga Di ba? Kasi pagka ginamit mo yung pinansubo mo, ano pong mangyayari? Masisira, mapapanis. Imagine niyo po yung role ng Holy Spirit. Tingnan niyo po. The role of the Spirit bear witness that we are children of God. Ngayon, tinitignan niya si Tito Marlon, eto, anak ko to. Bakit? May selyo siya ng banal na Espiritu. He has the seal of the Holy Spirit. May marka siya. Kaya nga po sa mga
di ba, sa mga bilangguan, di ba? May mga tattoo po sila, di ba? At yung mga tattoo pong yun, yung iba po ay may marka po na, kunyari, Bahala Naga, Sputnik, yung mga kilala pong mga prison gangs. Makikita yun sa tattoo nila. So, ano pong mangyayari? Ma-identify po kagad. Tama po? Tayo po ay may selyo, may marka. Kaya ma-identify kagad na tayo po ay kay Kristo. Ibig sabihin, the Spirit bear witness that we are children of God. At ano po yung ebidensya? Ano po yung ebidensya o patunay na tayo po ay totoong anak ng Diyos? Ano po? The indwelling of the Holy Spirit. Ano po yung indwelling? Yung pananahan ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Ayan po yung ebidensya. At ano po yung ginagawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay? He protects us and He empowers us. The Holy Spirit, hindi lamang po natin siya nararamdaman kapag tayo ay umaawit. Hello po. Parang doon lang po yung role ng Holy Spirit sa ating emotions pag umaawit. Hindi po. Ang role po ng Holy Spirit ay samahan tayo sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan. He is our advocate. He is our counselor. Hindi lang po siya yung parang feel good emotion sa ating mga puso, kundi He protects and empowers us. Alam niyo po nung mabasa ito ng mga taga-Efeso, pagkarinig nila ng word na selyo, ang nasa isip nila, sabi nung ilang mga interpretation sa binasa ko pong komentary, naintindihan nila na parang ang banal na Espiritu ay higit sa lahat ng mga anting-anting at agimat. Alam niyo po yung anting-anting at agimat? Yung parang pang-protection daw po sa mga masasamang elemento. Ako na po nagsasabing hindi po totoo yun, ha? Yung naintindihan po nila na yung banal na Espiritu ay higit pa sa mga anting-anting at agimat. Bakit? Hindi lang niya tayo pinoprotektahan, kundi tayo'y kanyang pinapalakas pa. Hindi po ito basta parang may magic sa buhay natin na parang malakas tayo. Hindi po, pinapalakas niya tayo na kapag tayo dumaraan ng mga pagsubok, atin po itong malalagpasan. So mga kapatid, ang tanong, kailan po natin natanggap yung marka? Diba? Sabi po dito, when they heard and believed the gospel, Paul says, God sealed them by means of the Holy Spirit. Nang marinig nila at nang paniwalaan nila ang mabuting balita, ano pong ginawa ng Diyos? Sila po ay sinelyuhan. Sa Tagalog, tinatakan ng banal na Espiritu. So, ganun po yung step-by-step process po. Heard, believe, and sealed. Hindi, ano po yan kumbaga, one-time event po yan. Once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, right there, ikaw ay minarkahan bilang anak ng Diyos. Amen? Imagine that. Minarkahan ka na kagad. God's property. Amen? Hindi po yung delayed na, gawin mo muna to, saka kita mamarkahan. Saka kita selyuhan ng banal na Espiritu. Saka ako ibibigay yung banal na Espiritu. And there's no such thing na sinasabi ng mga tao that they have a greater revelation, may mas malawak silang revelasyon na nanggagaling sa Diyos dahil meron silang special na pagselyo, pagmamarka ng banal na Espiritu. Kung sa atin, maliit na God's property lang, sinasabi nila sa kanila, God's property. Malaki. So, nagiging dahilan po nito para sila po ay sabihin nila na mas anointed sila kaysa sa ibang tao. But then again, mga kapatid, we all receive the same Spirit. Sabihin nyo nga po, same Spirit. Yang katabi po natin na tumanggap sa Panginoon, ang tinanggap niya po ang ating Panginoong Hesus at tumanggap po siya ng selyo ng banal na Espiritu. Same Spirit po yun. Kaya nga po, sa mga susunod po na chapters ng Ephesians, ipapakita po yun One Lord, one Spirit ang tinanggap po natin.
We hear the gospel, believe the gospel, therefore we receive the Holy Spirit. So application mga kapatid, we can take comfort in knowing that God considers us His property. Kaya nga po sinasabi natin, pagkatapos bautismuhan, ang isang tao na ang Diyos na ang nagmamayari ng kanyang buhay. Tama po ba? Kanya lamang mga kapatid, parang tayo pa rin yung nag-aas ng hari ng ating mga buhay. Pinapasok nga po natin ang banal na Espiritu. Pinatira po natin. Pero, parang ginagawa po natin, ops, wait lang Lord ha. Diyan ka lang muna sa gilid. Ako muna to. Ako muna magde-desisyon. 50-50 tayo Lord. Pagka, siguro mga Monday to Wednesday, ako muna Lord. Unahin ko muna yung decisions ko. Tapos, Thursday to Sunday, sige Lord, ikaw masusunod sa buhay ko. Hindi po ganun mga kapatid. Pag sinabing God's property, God's property. 24/7, Monday to Sunday, tayo po ay property na ng Panginoon. At ano po yung pangalawa? The work of the Holy Spirit in our lives is to be evidence of such ownership. Para makita na tayo po ay tunay na anak kay Kristo, tayo ay tunay na anak ng Diyos, kailangan po nagmamanifest yung banal na Espiritu sa ating mga buhay. Paano po yun mga kapatid? Yun ang magandang tanong. Una po, do we practice the gifts of the Spirit in our lives? Ano po yun? Yung mga kaloob ng banal na Espiritu ay napapractice po ba natin sa ating mga buhay? Sa unang Korinto, Kabanata 12, ipinakita po doon na may iba't ibang kaloob na binigay sa Panginoon. Meron po ditong talagang magaling magluto. Okay. Meron po dito magaling magturo. Magaling mag-preach sa harapan, magaling magsalita. Meron namang magaling sa pagmamanage ng ubasan ng Panginoon. Meron namang magaling sa pakikinig. Marami pong kaloob ang Panginoon. Kung isa-isahin po natin yung unang Korinto 12 at yung Efeso 4, makikita po natin na may mga kaloob ang Panginoon. Gifts. At ano pong ginagawa sa gifts, mga kapatid? Binubuksan po, tama? Sabi ko po sa mga kabataan last youth service, ang mga regalo, hindi ang ginagawang dekorasyon, binubuksan yan, di ba? Pag sa Christmas season nga po, di ba? Pag nagregalo po tayo sa isang tao, gusto po ba natin na hindi niya bubuksan yung regalo o bubuksan niya? Ano po? Bubuksan, syempre. Para saan pat nagregalo po tayo, di ba? Imagine niyo po, nagregalo po sa atin ng banal na Espiritu ng mga kaloob na para magamit po natin sa ubasan. Ang problema, hindi po natin binubuksan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, buksan mo na yan. Okay, sabihin mo po, buksan mo na yan. Gamitin po. Pagka binuksan mo, tititigan mo lang ba? Hindi naman, di ba? Gagamitin mo kung sapatos yan. Gagamitin mo. Sabi, kung nga po, dati may nagregalo sa akin ng sapatos na New Balance. Tapos hindi ko po nabuksan for 6 months. Nasira po. Nagkulukulubot po yung ano niya, yung parang pinaka-leather niya. Tapos hindi na po siya mapakinabangan. Hindi po kasi nabuksan at hindi nagamit. Isang bagay po yung binubuksan at pangalawang bagay naman po o ibang bagay yung ginagamit mo na. So gagamitin po natin yung mga kaloob. Paano mo malalaman yung mga kaloob mo? So may spiritual gifts na mga test po tayo dyan para malaman po natin, which is kinausap po natin si Elder V at bahala na po si Elder V ang magbigay sa atin ng assessment pagdating sa mga kaloob po sa atin. So kung hindi ka pa sure kung ano ba yung binigay na kaloob ng Panginoon, sa mga susunod po na linggo ay gagawin po natin yung evaluation, assessment, or test po na yun. At ano po yung pangalawa? Hindi lang po gifts of the Spirit, pinagkalooban niya rin po tayo ng fruit of the Spirit. Ano po yung fruit of the Spirit? Sige po, buksan niyo po yung mga Bible po ninyo. Sa Galatians 5:22-23. Sabi po dito, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, and that there is no law against such things. Sa Tagalog po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig,
kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ang tanong po, nahihinog po ba yung mga fruit o bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay? Nahihinog po ba yung pag-ibig? Napapractice po ba natin yung pag-ibig? Madaling practicein po ang pag-ibig sa mga mahal mo. Tama po, sa pamilya, mas madali pong practicein. Pero ibang usapan po yung sinabi ni Lord, ng ating Panginoong Hesus na love your enemies and pray for those who persecute you. Ibang usapan nyo, yung galit ka na, pagpe-pray mo pa siya. Lord naman, nagluloko naman tayo. Galit nga ako sa kanya, bakit ko siya pagpe-pray? Tapos sabi ng Roma, pakainin mo pa daw. Painumin mo pa ng tubig. Hindi lang po kaloob ng banal na Espiritu, kundi bunga ng banal na Espiritu ang ebidensya na tayo ay nakay Kristo. At tayo po ay anak ng Panginoon. Hindi po yan sa mabubulaklak ng mga salita. Hindi po yan sa mga sinasabi po natin, kundi sa ating pong mga ginagawa. Tandaan po natin that the Holy Spirit is the mark of our ownership. Tinatakan po tayo ng banal na Espiritu at yung pagtatak po na yun, ibig sabihin po nun, na tayo po ay nakay Kristo na at tayo po ay anak ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa mga kapatid, we are secured. So the role of the Holy Spirit in our salvation, ang papel ng banal na Espiritu sa ating kaligtasan ay hindi lang pagmamarka, kundi yung katiyakan po, guarantee na tayo po ay nakay Kristo na. The Holy Spirit is the promise of our inheritance. In verse 14, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. The Holy Spirit is the guarantee. Siya po yung katiyakan. Alam niyo po kapag may mga, di ba, mga nagpapautang po. O, kailangan ko ng garantor ha. Garantor kita. May mga ganun po. Tapos meron naman mga nagpepresenta talaga eh. Sige, utang ka. Ako mag-garantor sa'yo. May kilala akong nagpapautang. Ano pong ibig sabihin nun? Ikaw yung magiging parang katiyakan na magbabayad ng taong to. Tama po? Ganun po yung garantor eh, di ba? Sa mga umuutang po. Pero ano pong gusto kong sabihin? Guaranteed, mga kapatid, na kapag tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, wala pong atrasan po yun. Hindi po tayo biglang mahuhulog, mawawala, hindi magiging Kristiyano. Guaranteed po dahil may marka ka ng banal na Espiritu. Nakakatiyak ka na hindi ka lang naligtas, hindi ka lang nililigtas, kundi maliligtas ka rin sa araw ng paghukom. Amen po? Guaranteed po yun, mga kapatid. The guarantee of our inheritance. Alam niyo po, ang sabi ng Bible, the Spirit is the down payment. The first installment of the future inheritance. Kumbaga sa mga sa mga transactions, siguro si Pastor Mark makaka-relate po dito. Siya po yung security deposit mo. Kasi marami pang scammer, ginagamit po yan. So, nag-security deposit ka muna para makuha mo yung item. Ayun, hindi na po nakuha yung item. Lumipad na po yung money. Pero, ano pong gusto mo sabihin? Siya yung down payment, siya yung first installment. Siya yung patunay na magbabayad po ang Panginoon, ang Diyos, sa Kanyang ipinangako sa atin. At ano po yung pangako ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Alam niyo po, kapag ita-translate po natin yung word na guarantee, gusto ko pong sabihin yung word niya in Greek kasi may papaliwanag ko po mamaya. Yung word po na Greek ay arabon. Arabon po Di po yan sabon Arabon. Ang ibig sabihin po nito ay pledge.
Sabi po dito, it is part of the purchase money or property given in advance as security for the rest. Kunyari po, may bibili po dito ng bayat lupa. Kumbaga, down payment niya po yun. Sa ancient times, ang tawag po doon, pledge, arabon. Ang katiyakan po na makakamit natin ang lahat ng pangako ng Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Meron pong isang theologian, Bible scholar. Ang pangalan niya po ay Arthur Lewis. Kayo na po ang mag-search sa kanya. Nagpunta po siya sa Athens, sa Greece. Yung mga Greece, syempre, ang lingwahe po nila ay Griego or Greek. At habang siya po ay naglalakad, sa parang palengke, naglalakad po siya. Kasama niya po yung kanyang kaibigan na professor ng Biblical Greek. Naglalakad po silang dalawa. May nakita po silang jewelry store. Tapos may nakalagay po na word, Arabon. Naalala niyo po yung sinabi ko sa inyo kanina? Arabon, ang ibig sabihin po ay pledge. Nagtaka itong dalawa. Kasi parehas Bible scholar eh. Greek master pa yung isa, Greek professor. Arabon. Tapos jewelry store. Pumasok po sila doon sa jewelry store. Pagpasok po nila, tinanong po nila yung salesman, yung proprietor doon. Sabi po ni Arthur, nakita ko sa labas, may nakasulat na Arabon. Translate nyo na lang po May nakasulat na Arabon. Ano pong ibig sabihin niyan? Ang sabi ng proprietor, ang ibig sabihin po niyan ngayon ay engagement ring. Think about that, mga kapatid. Nagulat po itong biblical Greek scholar, Bible Greek scholar or professor. Oh, that's interesting. Sabi niyang ganon. Kasi sa kanila, ang tingin po nila pledge. Pero kahit lumipas yung maraming panahon, yung word na yon, nag-iba man po ng meaning, nag-iba man po ng pagkaagamit, pero isa pa rin po ang meaning di ba? Pag nagbigay ka ng engagement ring, it is a pledge. Napapakasalan mo yung isang tao. Tama po? Naiharap mo siya sa dambana. Naiharap mo siya sa altar ng Panginoon. Tama po ba? Imagine niyo po, yung banal na Espiritu, yun po yung engagement ring po natin. And one day, haharap po tayo sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Efeso, we are the bride of Christ. At haharap po tayo sa Kanya. At tutuparin niya po yung Kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Amen. Amen po? So the gift of the Spirit or the Holy Spirit is the down payment. Ano pong ibig sabihin na ito? The Spirit's presence is in you. Lagi po natin tatandaan na ang banal na Espiritu ay nasa sa atin po. Nasa sa atin po. Hindi po yun umaalis. Ang akala po ng iba, kapag ka nagkasala ka, yung banal na Espiritu ay umaalis, lumilisan, hindi po. Pwede malungkot, pwede mag-grieve, pero hindi po yan naalis. Dahil yan nga po yung marka ng ating kaligtasan. Ibig sabihin, kapag umalis po ang banal na Espiritu, nawala po ang kaligtasan. Pero ano pong sabi dito? He is the down payment of our inheritance. Pwede bang gawin ng Diyos na bawiin niya yung kanyang sinabi? Pwede bang magkamali ang Diyos? Pwede ba niyang sabihin na si Pastor Mark dahil nagkasala, tanggalin ko na nga yung down payment? Nagkamali ako, kala ko magpapatuloy siya. Hindi po. Ang ating Panginoong Diyos ay all-knowing. Alam niya po kung sino yung kanyang mga anak. So, sabi po dito, so until the day of redemption, the Holy Spirit is given to the Christians as evidence that we truly belong to God. Kaya mag-iba po yung perspective po natin. Pag alam po natin that the Spirit's presence is within us. Why? Whatever challenges we face, whatever adversity we experience, and whatever obstacles are in the way, the promise of our inheritance is always secured. So mga kapatid, ano man po yung danasin natin sa mundong ito, ibigay man ng Lord o hindi yung mga pinapanalangin natin, magdusa man tayo, magkasakit man tayo, maghirap man tayo, mangyari po sa atin ang lahat ng mga katakot-takot na mangyayari,
one thing is for sure, one thing is secured. Secured po yung ating salvation. Secured po yung inheritance natin sa langit. Why? Because we are sealed by the Holy Spirit. Amen po? Amen. So run the race, keep your eyes on the prize. Just run the race, mga kapatid. Sabi po ng Pilipos 13 hanggang 14, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, ano pong ginagawa? Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Guaranteed na po yung final na destination natin. Pero hindi po ibig sabihin na hindi po tayo daranas ng paghihirap. Hindi po ibig sabihin na hindi tayo daranas sa pagsubok. Pero kailangan po natin magpatuloy sa kabila po ng mga pagsubok po natin. Meron pong isang British sprinter, athlete. May mga kabataan tayo dito ng mga athlete. Ang pangalan niya po ay Derek Redmond. Isa po siyang British sprinter in the 1992 Barcelona Olympics. At ito pong British sprinter na ito ay, ano po siya, isa siya sa mga favored na manalo sa 400 meters sprint. At during ng kanilang laban, nagkaroon po siya ng injury. Habang siya ay tumatakbo, sino po mga nakapanood na yan? Habang siya po ay tumatakbo, na injury po, yung muscle niya sa kanyang hita, hamstring, ay napunit. So, masakit po yun, di ba, Tita Lorna, sa nurse po natin. Ayun daw po yung isa sa mga pinakamasakit na injury na pwedeng maranasan ng isang atleta. Madalas po yun sa basketball din nagkakaroon ng mga hamstring injury Kaya di nakakalaro sa mga nanonood ng basketball dyan, di ba? During the race, na torn yung niya, napunit po yung kanyang muscle, yung sa hamstring niya. Ano po ang gagawin ng isang tao pag napunit? Tigil na, di ba? Hindi po, mga kapatid. Alam niyo po ginawa niya, panoorin niyo po sa YouTube, search niyo lang Derek Redmond. Talagang, pagkaano niya po, tumatalong siyang ganun Parang ginagamit niya na lang po yung kaliwa niyang paa. Habang siya po ay lumalakad na parang tumatakbo, tumatalon-talon, umiiyak po siya. Kasi tapos na lahat, siya wala pa Ang layo niya pa. Tapos may biglang may tumatakbo sa kanya, papalapit. Hinarang po ng mga gwardiya, ng security. Pero yung tumatakbo po yung tatay niya. Tumatakbo po yung tatay niya, papunta sa kanya. At ano pong ginawa? Inakay po siya. Inakay siya hanggang dun sa finish line. Iyak nang iyak si Derek Redmond nung inakay siya ng tatay niya. Sabi ko, hindi ko po magawang hindi maisip na parang ganun po yung ginagawa ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Ng ating Panginoong Yesus. Ng banal na Espiritu. Na kapag tayo po ay may napunit po sa ating mga puso, may pagsubok po na nalapa tayo, katulad po nito, ni Derek Redmond, katulad po ng kanyang tatay, ang ating pong Ama na nasa langit, tinutulungan din po tayo at inaakay sa mga pagsubok po natin. Amen po? Amen, mga kapatid. Dahil siya po ay great Father. At ano po yung binigay niya? The great Holy Spirit. Kasama mo po lagi. Kaya wag po natin kakalimutan na ang banal na Espiritu ay kasama po natin lagi. Kaya kapag hihingi po tayo ng tulong, merong tulong po agad. Ano po yung great truth? Ang paggalaw at pagpatnubay ng banal na Espiritu na ating nararanasan sa ating buhay ay patikim pa lamang ng mga bagay na maihahayag sa atin kapag tayo ay kapiling na niya. Ano pong sabi ko kanina? Down payment. Down payment pa lamang po. Imagine pa po, yung ating mararanasan sa langit na bayan.
Imagine pa po yun. We can only imagine that inheritance. So, point to ponder mga kapatid, itinuturo ng banal na kasulatan na ang banal na Espiritu ay nananahan sa ating mga buhay. Huwag po natin kakalimutan na ang banal na Espiritu ay within us. It is within us. He dwells inside of you at nasa Kanya ang katiyakan ng pangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Titignan ka ngayon ng Diyos ayon una kay Kristo at sa Kanyang ginawa dun sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, yung marka ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Ang tanong po, nakikita po ba sa ating buhay ang banal na Espiritu? Ang paggalaw ng banal na Espiritu. Hindi po yan palakasang kumanta. Hindi po yan pagandahan ng boses. Hindi po yan pagalingan sa ministry. Pabaguhan po ng buhay. Nakikita po ba yung ebidensya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay? Mga kapatid, we are blessed. Amen po? We are blessed. Past, present, future. Ano po sabi dyan? Past. Before the creation of the world, you are blessed. Bakit? Hindi ka pa pinapanganak, pinili ka na. Hinirang ka. Pangalawa, in present time, we are blessed. Why? Through the human history. Yung redemption ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. That's the greatest blessing that we could receive. And the future, secured ng future po natin, talo po nito lahat ng klase ng life insurance. Full life, Sun Life, kahit anong insurance pa po yan, talo po. Ito, eternal insurance. Eternal life sa ating Panginoon. Future, looking to the ultimate redemption of God's people. So ano pong response natin? Simple lang ang sabi ni Paul. Simple, pero hindi ibig sabihin madali. Sabi po niya to praise His glory. The appropriate response to this wonderful gift is praise. Praise for the gift that He has given us. He is giving us and He will give us in the future. Praise. Hindi po, lagi kong sinasabi, hindi po ang pagpupuri sa Panginoon ay nakakulong lamang sa loob ng simbahan, sa loob ng church. Ang pagpupuri po sa Panginoon, dapat sumisigaw yung puso mo kahit saan ka magpunta. Ang sinisigaw niyan si Jesus. Ang sinisigaw niyan yung pasasalamat sa Panginoon. Kaya nga, ano pong sabi sa Roma 12:1, dito po tayo magtatapos. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili, bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang tunay po na pagpupuri at pagsamba ay isang buhay na tunay na inialay sa ating Panginoon. Isinuko po sa ating Panginoon.